Kasama po natin ang Undersecretary ng Department of Energy. Ukol pa rin po dito sa mga transmission lines na naapektuhan po nitong si Bagyong Tino. Magandang umaga po, Yusek Mario Marasigan. Good morning, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Oo. Sir, una-muna, gaano po kalawak yung naging epekto nitong si Bagyong Tino sa transmission lines at power supply dyan po sa Visayas at sa Mindanao? Ganito po yung kabuuan na nangyari sa atin. Ano po? Base po sa pinaka-latest nating report kahapon, meron po tayong 5 planta ng kuryente na naapektuhan kung saan 2 po ang naka-restore na. At yung ito po ay karamihan. Ang 3 po dito ay solar power facility, isang wind power at saka isang coal plant. Yung pong ating remaining coal plant na naka-offline pa ay ongoing na po yung start-up. Datapat po kahit nagkaroon tayo ng ganyan, yung 5 planta na nagkaroon ng epekto dahil sa Bagyong Tino, sufisyente naman po ang supply natin ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating pong transmission facility ang higit pong naapektuhan dahil umabot po ng 10 yung ating 69 kV facilities na naapektuhan, 7 po yung 138 kV at 2 po yung 350 kV lines na ngayon po ay ongoing ang mga restoration. Kung saan po, base sa ating pinaka-latest report, meron pa po tayong natitira na isa lang po yung na-restore natin kahapon, pero meron pa po tayong mga 7 na transmission facilities na hindi pa available, yung 69 kV. Yung pong ating 138 kV ay 3 pa po yung hindi available at isa pa po yung hindi available na 230 kV. So ganun po kalaki yung naapektuhan ng ating bagyo. Pagdating naman po sa mga distribution utilities, yung ating pong private and electric cooperatives, sa ngayon po ay lahat po yan ay nagko-conduct pa ng assessment. Hindi pa po nagkakaroon ng complete restoration ang ating kalakhang bahagi ng Visayas, kung saan po halos partial operation po ang karamihan dito. Datapat yung pong sa Mindanao, sa Surigao del Norte ay nakabalik na po yung ating operation. Isa na lang po yung yung ating area na hindi na total outage pa po. Ito po yung sa Isla ng Biliran. Pwede lang ho pakiklaro po, Yusek, kasi nagpuputol po ang ating linya. Ito hong mga KV lines natin, pakiulit po lamang please, yung pong 10 na 69 KV line, ano po ang direction, saan ito nakalinya at yung kaninyo 138 KV please, go ahead. Bali po yung ating pong 69 kV line na nakakaapekto ay kalakihan po niyan ay nasa Visayas pa. Ito po ay ito po yung nagko-connecta direkta sa ating mga distribution utilities at EC. Kung saan po yung pong apektado pa sa ngayon ay ang Antique, Negros Occidental, ang kalakihan po ng Cebu at sa Northern Leyte po. Ito po yung at yung pong Biliran Island ay naka-total outage pa. Okay, opo. Ano po yung isa pang KV line natin? 2 pa, 138 kaninyo? Yung pong 138 kV, major line naman po yan. So 3 pa po yung naka-offline natin at isa pong 230 kV. Pero hindi po yun na kahit po may ganun tayong status, nakakapagpadaloy naman po tayo ng kuryente papunta sa ating mga DUs. Opo, saan po ang linya nitong 230 kV? Kung yung po 69 kV ay mostly po sa Kabisayaan, saan po itong 130 kV at 230 kV? Dito rin po yon sa kalakhan ng ating kalakihan po ng Visayas. Ito po yung mga major lines natin. Opo, sige. So, ang mostly affected po, wala talagang kuryente ngayon, sir. Pakiulit po lamang. Cebu, Cebu City, opo, Cebu Peripheral Area, saan po pa? Bali ba ganito, yung pong totally hindi pa nabibigyan ng serbisyo ay ang Biliran Island. Ang mga sumusunod naman po ay ito po yung mga partial operation na po, yung ating mga linya. Ito po ay sa Cebu, sa Antique, sa Leyte, sa Aklan. Yun po yung mga areas na medyo apektado pa tayo. Pero hindi po ibig sabihin ito, kung yung pong ating transmission line ay ready na at pwede na po mag-energize,
Yun naman pong distribution level. Ang problema natin na ongoing pa po yung mga assessment. So kahit po may yung ating 69 kV, yung 138 kV ay meron ng kuryente, pagdating po dun sa distribution line and facilities, ito po yung ating sa ngayon ay ina-assess pa kasi iba't iba po ang kondisyon Opo. ng ating mga lugar. Meron pong naapektuhan masyado ng baha kung saan uunahin po natin yung safety. Kahit pwede po tayo magbigay na ng kuryente, kailangan po tingnan natin baka po mas malaking aksidente ang mangyari. Opo. Sa Negros po at saka sa Guimaras at Iloilo, kung saan po nagkaroon ng landfall itong si Tino, kumusta po doon ang ating pong linya ng kuryente? Yung transmission ho muna. Sa transmission facilities po, ang report po sa atin, okay na po sa Guimaras at sa Iloilo City. In fact, yung pong distribution utility natin sa Iloilo City, nagbigay na po sila sa amin ng informasyon na ongoing na po yung kanilang pagbabahay-bahay ng inspection. Kasi energized na po ang kalakihan ng area sa Iloilo City. Yun lang pong mga nasa dulong mga bahay ang kailangan pang inspeksyonan kung pwede po silang bigyan ng kuryente. So far po, anong LGU ang may pinakamalaking problema sa natumbahang poste? Actually po, iba't iba po ang sitwasyon. Hindi lamang po poste na nagtumbahan, kundi pati po yung mismong kawad at pati po yung safety. Yung pagdating po yung connection from one substation to receiving station, yun po yung ating ina-assess. So, kabuuan po ng Cebu, yun po yung ating naging problema na kung saan hanggang ngayon po ay partial pa rin ang ating operation. Sa Samar po ba kumusta? Naka-recover na po tayo sa Samar, na-restore na po. Dahil ang naapektuhan lang po sa Samar ay hindi naman may kalakihan, maliit lang po. Ito po ay doon lang sa eastern and northern part ng Samar. Opo. Ito ho bang mga KV lines natin na ito under NGCP, ano po ba ang report? Naputol yung kawad, bumaksak yung tore? Ano lang po, na-de-energize po ang karamihang report Opo. nila. Hindi po sinasabi nilang na naputol or natumba yung mga poste. Wala po tayong natanggap na report hingi sa ganyan pong direksyon. Opo, mas mainam po yun na hindi nga po walang bumaksak na tore kasi yung po mabigat na problema kung sakasakali. Alright. Sir, kailan po kayo makakatanggap ng update po dito mula sa inyong mga tauhan sa field para po sa pinakahuling balita? Kami po ay may minimum na 2 reporting time. Isa po ngayong umaga, mag-deadline po yan ng alas 8 para sa report po namin ng alas 9 at isa po mamayang alas 3 para naman po sa report ng alas 5. Pero magkakaroon po kami ng press conference regarding po dito sa Bagyong Tino ng 2 o'clock. Kaya tinihinikayat ko po ang inyong representative na dumalo po at tumatid ng aming press con. Press con ko po tungkol pa rin sa restoration nitong mga transmission at power lines po natin. Tama po kayo, hindi lang po yung restoration, kasama na rin po kung ano yung kabuuang nangyari sa ating mga electric facilities. Oo. Yusek, last na lang po, may timeline po ba tayo na susundan dito? Naiintindihan naman natin yung safety ng mga ating mga kasamahan bago po maibalik yung kuryente. Pero may timeline ba tayo para po dun sa restoration nitong mga wala pa rin kuryente hanggang sa ngayon? Ang ating pong timeline ay soonest possible. Hindi po tayo, dahil ongoing pa po yung assessment natin. Alam po natin na iba't iba po ang klase ng report na nanggagaling sa on the grounds. For example, hindi po natin inaasahan na ang kalakihan ng Central at Northern Cebu ay nagkaroon ng malakihang pagbaha. So gustuhin man po natin na magkaroon na ng serbisyo ng kuryente dahil naibalik na po yung linya ng ating NGCP, hindi po natin kayang bigyan kaagad ng serbisyo ng kuryente kung ang mga bahay po mismo at mga establishment na mismong naapektuhan ng baha. Oo. Kailangan po lahat po ng connection, ma-inspection natin buhat sa linya ng kuryente hanggang sa loob po ng bahay. Oo. Yusek, sabi niyo po Kalakhang Cebu ang binaha po. Matagal na po ba kayo dyan sa DOE? Sa tagal niyo po, ito po ba yung unang beses na ganito kalaki yung naging pagbaha sa Cebu at naapektuhan ng todo yung transmission lines natin? Sa ngayon po, wala po akong maalala na kahalintulad po nung nangyari sa ngayon in terms po ng malawakang pagbaha. Pero ulitin ko po, hindi nga po yun sufficienting information
pa na meron tayo ngayon na siya pong nakaapekto pagdating po sa ating mga transmission facilities. Ang epekto po ay ng pagbaha ay kalakihan po nakaapekto sa ating mga distribution facilities. Opo, doon sa mga cooperatives na may hawak sa bawat lokalidad. Salamat po na marami, Yusek, sa inyo pong informasyon para po sa tamang kaalaman dito nga po sa perwisyong inihatid ni Tino. Salamat po, Yusek. Maraming salamat po at sana'y gabayan tayo ng Diyos. Kagaya po ng inyong panalangin, sana po'y makapagbigay kaagad tayo ng maayos na serbisyo dahil po sa pagsasalanta sa atin ng kalamidad. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!